Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at eto nga mga karibin natin, finish ka na BBM, nako bistado na ni Trump, nakipagsabwatan, yan po ang ating alamin mga kababayan sa video ito. Pero bago po natin simulan yan, palike naman po ng video ito, malaking tulong po yan, maraming salamat po. At eto na nga mga kababayan, pasadahan na po natin to, pasok. Mga kababayan, dahil ang Pilipinas ay naka-flag na naman sa Amerika when it comes to mga illegal activities. Sabi ni Peter Navarro ng White House o ng advisor ni Trump na ang Pilipinas ay sangkot. Okay? Sangkot dito sa pakikipagsabwatan daw sa China. Nako. Sino bang sindikato sa Pilipinas? Galit na galit sa China pero nakikipagsabwatan sa China. Aba, pambihira itong administrasyon na ito ha. Hindi ba ang bangag? Makakapasok ba sa Bureau of Customs? Sige nga, question. Makakapasok ba sa Bureau of Customs ang mga produkto ng China para i-relabel, palitan yung mga documentation, mga sticker, yung about the products and everything, tapos sasabihin nila, you know, this is from the Philippines, or from Laos, from Cambodia, from Bangladesh, chuchuchung, ganyan. So mga kababayan, na-intercept actually ng US government, ng White House, ang ginagawang illegal, okay, or transshipment ng kasama ang Pilipinas at ang iba pang mga bansa. Nako po. Alright? According dito sa ipapakita natin sa inyo, ang nirelease na statement, I hope nakikita nyo. Nakikita nyo ba yung statement? Ba't wala? Add stage. Okay. So, himayin natin yan, mga kababayan. Alright, ang senior advisor ng aking Lolo Trump na si Peter Navarro ay nag-release. Okay, siya ang ano nito actually, ang magaling na trade advisor ni President Trump. Okay, so nag-release sila ang White House ng statement about the great transshipment scam. Okay? So, ibig sabihin, mga kababayan, alam niyo naman 'di ba na mas malaki yung pataw na tariff ng Amerika sa China or sa China. Alright, mamaya, okay, siguro i-discuss muna natin kung saan nagsimula ito. Tinignan natin dito sa documents, okay, kung magkano ba, bago tayo magtuloy-tuloy, ang pinapataw na tariff ng Amerika sa China sa kanilang mga export products. Alright, or export goods. So, based dito sa document na nakita natin, this is very current. Okay, it depends. Nako, paano na naman kaya ito ipagtatanggol ni Antiklara? Paano na naman kaya ito pagtatakpan ng ICC ng Malacanang mga kababayan? Sa product. So, nagsa-start sa 7 plus 7.5% to 100%. Alright? Merong 25%. Hindi natin discuss ng detail by detail kasi hindi naman din natin matandaan yon. Basta doon na lang yung juice or yung substance na pinag-uusapan natin na mataas talaga yung pinapataw ng Amerika sa China. Halos lahat dito made in China. Alam nyo yan. Okay? Then, recently, di ba, tayo... Hindi lang dyan, halos buong mundo, no? May mga made in China. Huwag na tayo maglokohan dito. China is the best exporter, di ba? Ng mga goods, kung ano-anong goods na nga ang tingnan niyo yung bahay niyo, halos mapuno na nga ng made in China mga kabayan. Kasi ganun po tayo di ba? Ganun kalakas ang China. Hindi lang dito, maging sa Amerika, sa iba't ibang panig ng mundo, palagi yan may made in China. Alright? Ay nagkaroon ng July 24, ay binigyan tayo ng ang Pilipinas ay pinatawan dahil sabi ng Amerika ay ang Pilipinas ay nasasangkot sa mga forced labor, 'di ba? Or yung mga underpaid na gumagawa, tagalakayin mo natin yung mukha ko. Mga underpaid na mga manggagawa. Saya dinagdagan na naman tayo ng 12.5%. Grabe. Okay.
So ano yung, bakit may ganitong nirelease ang Amerika? So, ayan mga kabayan, no, siguro ko ito, may inflation na nga eh, di ba? Oh, dahil dyan sa Middle East na yan, naggera mga kabayan. Tapos may 12% pang tax, no? Dito kay Trump. Ah, grabe na. Talagang mamahal talaga ng mamahal ang mga bilihin mga karibin natin. At sabi nyo, hindi eh. Kasi export naman yun. Ganon din yan. It is part of the cycle mga karibin natin. Huwag tayong maglokohan dito. Habang tumataas ang mga yan, no, tataas rin ang mga serbisyo, mga presyo ng mga bilihin dito sa ating bansa. At yan po ang nangyayari ngayon. Whether we like it or not, pamahal ng pamahal. Aminin na natin yun. Kahit kayong mga BBM supporter, aminin nyo na rin. Ba? Kasi kami, talagang aminado tayo na tumaas talaga ang mga bilihin ng mga presyo ng mga bilihin, di ba? Halos na nga hindi makasya eh. Yung sahod, no? Grabe na itong pagbabudget natin ito, ha? Ang Lolo Trump, of course. Kung sila, yung budget ang tinitira, tayo naman naghihikahos sa pagbabudget ng ating sweldo para lang makaraos, para lang makasurvive mga karibin natin. Pero itong mga hinayupak na buhaya, no, ang budget, ang kanilang kinakain mga karibin natin. Approve yan ng hindi naman magre-release ang White House. Wait a minute, mga kababayan. Dali lang. Okay. Go. Hindi naman magre-release ang gobyerno ng Amerika nang wala silang grounds or basis o walang snitch o nagkwento, ganyan. So dito sa pinapakita ko sa inyong statement ng White House, pumunta tayo sa number 9. Okay, let's go to number 9. All right, let's go to page 9 rather. Page 9. Okay, dyan nabanggit ang Pilipinas. Ako. Here we go. I think this one, right? Number 9. No, this one. Okay. So dyan, sa tier 3, sinasabi dyan na ang mga maliliit o mga oportunistang, okay, Chinese targets. These are smaller economies with lower absolute illegal shipment volumes but specific weak link advantages, including low-cost labor-free zones, port borders access, banded housing, asan na yun? Okay? So anyway, itong babasahin natin. Alright, tier 3, no? Alright, ito. Ayan pala. So dyan, small opportunistic Chinese group, Chinese targets rather. So dito, okay, pinangalanan ang Pilipinas. Alright? Ayan, no? Anong sinasabi dyan, mga kababayan? Morocco. Ng gobyerno ng Amerika. Pero, Pilipinas. Yung senior advisor ni Trump, na si Peter Navarro, ang sinasabi dyan, okay, nasangkot ang Pilipinas, ang Bangag Administration, sa pinamagatang The Great Transshipment Scam. Okay? Yan documents na pinapakita ko sa inyo from the White House website, mga palangga, yan ang sinasabi na ang Pilipinas ay nakikipagsabuatan, allegedly, but dyan, kinumpara, wala namang allegedly, no? Sinasabi ni Peter Navarro ng White House, o ng Siyempre advisor ni Trump. May ebidensya yan mga kabayan. Hindi naman nila isusulat yan kung walang ebidensya, di ba? May mga pruweba yan na ang Pilipinas ay talagang nakikipagsabuatan. No? Nakakahiya naman kung ang United States maglalabas ng ganitong pulidong impormasyon, no? Tapos wala palang ebidensya. Yeah. Pero meron ito naniniwala po kung may ebidensya po ito. Kasi ang daming pinangalan ng mga bansa, di ba? Ibig sabihin, mga karibin natin, may ebidensya po silang pinanghahawakan. Sana nga po ilabas na ni Lolo Trump na ang Pilipinas
ay sangkot. Okay? Sangkot dito sa pakikipagsabwatan daw sa China. Mm. Ngayon, ang question natin, mga palangga, sino kaya ang mga nakipagsabwatan sa China? Teka, Sino? tagalin natin. Naalala Sige, ninyo? sige. Yung pag-upo pa lang ni Bangag, inappoint niya yung 3 Chinese Mhm. na special envoy. Si Benito Techico, si Michael Ma na walang black and white, meaning walang Gagi. documents na inappoint niya. Then si Maynard Ngo na Mhm. later tinanggal nila or Teka lang, may mga inappoint pala mga Chinese si BBM, mga kabayan. Tapos itong mga nayupak na mga congressman, itong mga nayupak na mga senador, di ba? Sabi dati, persona non grata yung mga Chinese, no? Dito sa Pilipinas. Oh, pauwiin na daw. Eh, malalaman pala natin, mayroon palang nasa cabinet pala ni ano no? Appointed by the president, mga kabayan, no? Bakit ganito? So meaning, drama lang yun. No? Nagdadrama lang sila. expire na daw yung whatever appointment, chucho. So, ang sistema pala ng ginagawa ng mga malalaking Chinese exporter, okay? Ang ginagawa nila ay nakikipagsabwatan sila sa mga third countries. Mhm. Okay? Meaning, kasama nga ang Pilipinas dyan na pinangalanan ng White House. Ang tanong ko sa inyo, magagawa ba ng China, mga negosyante, okay, mga Chinese businessmen, okay, na makipagsabwatan sa Pilipinas kung walang basbas ng Bangag administration? Correct. Meron yan mga I don't padlos. think so. Pero bago tayo magtuloy, hinahanap ko lang yung 3 dati na pinakita ko sa inyo, si Techico. Meron tayong video nun eh. Kaya sabi ko sa inyo, sindikato taga tong gobyernong ito. Where is that? Napasok ng ano, Techico. I think this one. Ito. sindikat. Ito si Michael Jin, Magdal. jin, jin, jin. Jin, Oh, jin, hi. jin. You guys are great. Thanks for the support. Okay, thank you very much. Sama-sama tayo. Babagong muli. Nako. Sama-sama tayong magnanakaw muli. Okay, isa yan sa ina-point. Correct. Okay, where's that other video na pinakita natin before? 3 sila nasa Chinese embassy sila, but so much. Okay, so much. Okay, anyway. Okay na yan. Basta importante nandiyan si Michael Ma. Alright? Na pinakita natin sa inyo in the past. Okay. Ano yung sistema ng ginagawa na pagninegosyo o mga transshipment, mga kababayan, na ginagawa o mga exporters na Chinese? Ano, mahuhuli ba ang Pilipinas? Not Pilipinas actually. Yung mga tiwali sa pakikipagsabwatan dito ng Bangag administration, dito sa tinawag ng Amerika the Great Transshipment Scam. Kasi mga sindikato talaga sila. Diba? Sobrang sindikato sila. Kaya dyan sa page 11 na pinakita ko kanina, mga kababayan, okay? Talagang, sabi ko nga, ang Pilipinas, alam naman natin na marami talaga, not ang Pilipinas, ang mga tiwali sa Pilipinas ay talagang sobrang maraming sindikato na gumagalaw. Alright? Kasi kung napansin kong ulinigan ninyo, ang President Trump, talagang very, una niya yan eh. Yung una niya yung ipinaglalaban yung agenda na dapat, yung mga pumapasok na mga produkto sa Amerika, especially sa China, ay talagang pinapatawan ng bonggang-bonggang taxes kasi nga naman napapatay yung mga small businesses sa Amerika. Alright? Ang sinasabi dyan ni Papa Trump o ni Lolo Trump, gusto niyang protektahan yung American manufacturing, American workers, American businesses, laban sa mga sindikato o sa mga unfair trading practices. Yun ang sinasabi yan. So yung binabanggit kong Peter Navarro, isang magaling yan na advisor ni Papa Trump, ekonomista, 'di ba? At senior advisor talaga siya. Kaya ngayon, naulinigan niya, may nag-snitch siguro na ito, ang China exporters ay nakikipagsabwatan sa Pilipinas. Not only sa Pilipinas, meron pa dyan, Bangladesh, Laos. So ayan mga kabayan, no? Ano kaya ang masasabi? Ano ang reaksyon? Magiging reaksyon na naman ng palasyo patungkol dito mga kabayan, at excited na po tayo sa kung anong sasabihin na namang mga kasinungalingan ni ICC ng palasyo. Ayan mga kabayan, ano pong masasabi niyo dyan? Just comment down below at ito.
pasadahan din po natin yung ilan sa mga nagte-trending na balita, mga karibin natin. Eto, pasok. Oh, yun oh. Grabe talaga oh. Oh. Talagang binalya siya. Akala mo, ordinaryong ano siya oh. Ayan oh. Tingnan niyo po yun. Ayan oh. Oh. Binalya talaga. Oh. Grabe. Grabe. Grabe naman. Grabe naman yan. Grabe naman yung ginagawa nyo. Grabe. Kay Martin daw, ang hirap patayuin ng kanyang tarugo, ng kanyang ethics kasi nga mataba. Pero 10 na babae yung sa kanya kasi pinaliguan pa siya na parang bata. Ay, wow! Wow. Teddy bear pala si Martin. Hoy, Martin Romaldes! Romaldez. Pinapapaliguan pa siya. Diyan na sila gumagawa ng ritual sa Makati Diamond Residence. Nako. Ritual ano So yan? si Martin pala ito, kag mapagwapa na kay Yida, hindi ka marunong magtsupa. Shout out dyan sa mga asawa ni Erwin, asawa ni Rapi, nga ilan ang asawa. Pati na kaya, di ba nga lista, nasasaktan talaga. Grabe. Di ba nga lista, sa totoo lang. Pero ito, I don't know, you gotta check it yourself, you know what I mean? Sa lahat ng mga asawa dyan, asawa ni Martin Romaldes Yeda, tawagan mo ko, turuan kita pa na mag-deep throat. Jocelyn, alam mo kasi matanda ka na, mahirap na hindi nagabasa ng putay mo, I know that. Kasi almost 60 years old ka na, yun ang yun ang pangit kapag ang gap mo sa lalaki, mga 15, 25 years old. Kasi siya, mahilig pa magkantot, mahilig pa sa magpatsupa, pero yung putay ng babaeng nagatanda kasi gabaho, gaamoy na. Kaya mag-spray ka sa putay mo, may pussy, may it nga dishwashing. May pussy, may it, feminine wash by Bugres, Oasis of Beauty. Bibigyan kita ng 10, 5, yun ang yugas mo, Jocelyn, kaya naghahanap. Ito ang asawa mo, nakita ini si Lisel, tarak-tarak, ang pangalan, tarak-takak, ano to man? Basta may tarak-tarak na si Lisel, ginpost ko tingnan nyo na lang, Areo. Sandali. Pinaliguan ang bilat sing iloy nga pigrula, kaya baw, grabe ang mga patay yan. Grabe. Mga fetish nila yan kasi syempre wala Grabe, no? Grabe. pera nga nilakaw nila sa atin. Wala sila magawa sa pera natin, kaya ayun, nagpaligo-paligo ang patayuya sa tangkay nga si Martin Romaldes. Gagu-gagu nga si Martin. Gago. Share the live, share the live. May mga marami sa ating mga kababayan. Mga kareaksyon, ginagarantiya po ni Atty. Baligot at ng 14 Brave na wala na pong titiwalag sa kanilang 14. Pakinggan po natin mga kareaksyon ang buong balita. Bayan na nagsasabi na baka meron pang dadagdag doon sa mga umatras po, sir. Ano po masasabi po ninyo dito, sir? Yung mga nag-consider ng mga ganyan sir, hindi natin pinamasisisi. Pero sa amin sir, na grade 14, talagang solid na solid po ito sir. At itong pinaglalaban namin mag sir ay para sa bayan. At asahan niyo po kami na grade 14, paglaban namin ito hanggang sa kamatayan. Naka-experience ngayon ang bansa o iba't ibang lugar sa bansa ng mga pagbaha dahil nga hindi nagamit sa tama yung mga pondo ng galing sa taong bayan. Tapos ano yung masasabi ninyo ngayon na may ilan sa ating mga kababayan ay lubog na sa tubig baha dahil nga sa hindi na tamang paggamit ng pondo ng kabayan? Sir, sana yung mga nakaupo ngayon na ating mga official, sana ma-realize nyo kayo sir yung mga nangyayari ngayon na sa baha. Kung inilagay po natin sa tamang paraan itong pera sir na para sa bayan, wala po sana sa nangyayari ng mga ganito sir. Kaya sana po itong nangyayari ngayon na ganitong sitwasyon natin, sana po itama na po natin para matapos na po itong mga pagbaha. Kasi kawawa po ang mga taong bayan sa ganitong nangyayari po sa amin. Siya, ano masasabi niyo na hanggang ngayon wala pang napapakulong doon sa mga tinatawag nila na big fish po, sir? Nasangkot dito sa anomalya sa flood control. Meron pa lang meron na si teka lang may papakita ko sa inyo mga kababayan.
In-interview pala itong si Marcos Jr. Di ba? In-interview po siya, mga ka-review natin. Teka lang hanapin ko lang saglit. In-interview po siya ng international media. No? Ay, grabe ang sagot. Oo. Teka lang, hanapin ko lang dito Sana yan? Grabe ang sagot ni Marcos Jr., mga kababayan. Talagang, kasi tinatanong siya kung ano na nangyari sa kaso, no? Ni Romualdez. Wait. Papakita ko sa inyo. Ito. That charges were imminent against the former House Speaker, your cousin. I wonder if there's any update when you would expect those charges to land, if it be in the next month. I think you should be asking that question of the Ombudsman, Nako. not me. I am not privy to the investigation. Now that you've asked me, I'll give him a call and see how's it go. Ask him how is it going, just to give for my own edification. Oh, sabi niya dito hindi niya daw alam, kasi ombudsman daw ang may hawak. Pero nung SONA, mga ka-review natin, di ba? Nung SONA, sinabi niya malapit na. So meaning alam mo, di ba? And as a president, you should know, di ba? Bakit wala kang alam pagdating kay Romualdez, pero pagdating po sa iba, pagdating sa iba, alam na alam mo kung anong mangyayari. Pero pagdating kay Romualdez, hindi mo alam kung anong mangyayari. Ito, ulitin po natin Lastly, you did mention at the last SONA that sa charges SONA daw. were imminent against the former House Speaker, your cousin. I wonder if there's any update when you would expect those charges to land, if it be in the next month. I think you should be asking that question of the Ombudsman, Aray mo. not me. I am not privy to the investigation. Now that you've asked me, I'll give him a call President. and see how's it go. Ask him how is it going, just to give for my own Grabe, nakakahiya edification. ito. Thank you, Mr. Nakakahiya ka. Presidente ka ba talaga ng Pilipinas? Nagtatanong lang po, mga kababayan. Kasi supposed to be, as a president of this country, no? Alam mo yan Hawak mo ang mga taong yan Hindi ka ba ina-update na Remulla? Hindi ba kayo nagkikita? Diba? Hindi ka ba tinatawagan? Hindi ba nagre-report sa'yo? I know, no? Na ang ombudsman ay independent body but still, no? Hindi bobo ang taong bayan para maniwala na wala kayong koneksyong dalawa. Diba? At saka isipin mo sinabi niya doon sa SONA, malapit na, may makukulong na. Diba? Si former speaker. Eto ngayon tinanong, wala na namang alam. Wala na namang alam mga siguro ko naghuhugas kamay lang dito ang Pangulo di ba? Ako, Mr. President, alright, balikan na natin to. Balikan na natin yung pasok. Alam mo yung mga ka-reaction, tama po dito si Atty. Sal Panielo, no? Ito, pakinggan po natin mga ka-reaction. Ang advice ko sa kanya is this. Sabi ko, Mr. President, ang advice ko sa'yo, tumakbo ka muna ng mayor. Dahil kung ayaw ni Basting tumakbo, kailangan mo ang Davao. Pakita mo na you're leading that. Kasi yung Nograles, sinisira siya ng mga Nograles mga walang utang na loob Pagkatapos siyang bigyan ng posisyon, pagkatapos siyang hindi ginantihan ng ginagawa sa kanyang paglapastangan nung nabubuhay pa yung ama, yun, niyayari siya ng gusto. Sabi ko, tumakbo ka mayor. And then, sa 2028, mag-resign ka, tumakbo kang vice president ng anak mo. Pag Duterte, maniwala ka, lahat ng mga kaalyado mo na bumaliktad lahat, babalik sa iyo yan bago magkaroon ng halalam. Bakit? Kasi sigurado kayong panalo. Napakalakas niyong mag-ama. Walang makakatalo sa inyo. Kahit ano pang gawin. If you notice, hindi ba nag-alyansa lahat? Nag-alyansa lahat ng mga partido Correct. Lahat ng partido ng Isa mga dati laban niyang sa kakabihan. lahat. Ang kalaban, Laban sa magiging isa. kalaban, Diba? PDP laban. Di ba? Lahat nga sila nag-alyansa. Kaya nga, isa, laban sa lahat. No? Lahat, laban sa isa. Sinong magwawagi? Siyempre doon tayo sa isa. Kasi alam po natin na totoo at may malasakit yun Kaysa naman dito sa napakarami, pero puro naman singaw at mga buwaya, mga kababayan. Pero when he ran for the presidency, wala siyang kakampi.
Walang gobernador, walang mayor, except for one, Governor Amante, walang barangay kapitan. Overwhelming. Kaya sabi ko, panalo ka kasi ang record mo speaks for yourself. Pati si Inday. Ang Pilipino, maniwala ka, hindi ka iiwanan ng Pilipino pagdating sa halalan. Correct. Kayong mananalo. Kaya magbabalikan lahat yan kasi alam nila mananalo kayo, o di delikado na naman sila. Definitely, yan ang politika. Whether we like it or not, that is the culture. Wala ka nang magagawa niya. Sir, ano po reaction ni former President Duterte dun sa advice niyo na tumakbo siya as Vice President in 2028? Sabi niya, sige. Sige. Ba? Sige, sabi niya, ituloy mo yung advocacy mo ng Duterte, tingnan natin. Nako. Kaya pa ba? No? Pero sige, wala namang medyo trabaho ang Vice President eh. Kaya yan, sige. Duterte, mga kababayan, suportahan ba natin? Kasi ako talagang para masawatan na itong mga na ito eh. Gano'n naman yun. Hindi niya sasabihin sa'yo. Ever since kahit na, di ba, ako nagpatakbo sa kanya. It took me 10 years, di ba? 10 taong kong niligawan niya, buwinisit. Ayaw niya nga talaga eh. Hanggang sa last minute, di ba, ayaw mag-file. Gumawa na naman ako ng paraan hanggang finally, napa-oo ko. Ganyan na ang mga Duterte. Hindi mo malalaman kung ano ang gagawin nila. Sir, accurate to say at least na the former president is at least considering. Accurate yun, sir. Fair to say that one? Hindi. Not considering. He is open to any possibility. Tandaan niyo, nagsalita siya. Ako gusto ko na magretiro pero napipwersa akong lumabas eh. Dahil sa nangyayari sa bansa. O yun, yan ang sagot ko sa tanong mo. Pero ako, kung ako tatanungin, talagang dapat tumakbo sila. Yan lang ang magiging solusyon sa lahat ng problema ngayon. Sabi ko niya. Congressman pa siya, senator pa siya. And in fact, isa sa mga nag-uudyok Wintul ko. nasuhulan ang mga ito, no? Yung si retired Sergeant Mark Bunagan, ang isa sa nag-uudyok. A very close friend yan ni Erwin Tulfo eh. And I can show you pictures inside the inner office of Erwin Tulfo. Kasama niya yan si Mark Bunagan. Yari ka, tol. Yari si Bago pa. Tama mga kareaksyon. Yung impeachment na yan, lang yan, mga kareaksyon. Wala naman si Lacson tsaka decided along yung mga legal arguments and evidence. This will be decided along political line. Ang prosecution and the majority right now, I call them the BBM 13, this is their dilemma. They do not have sufficient number to impeach, to remove Sara Duterte, to declare her guilty. correct. Because they needed 16, they only have 13. Sabi ko nga, ma-imagine. Nananaginip na lang sila ng gising ngayon mga kabayan na ma-impeach talaga si VP Sara. But the reality mga karibin natin, hindi nila kaya. Kasi kulang po sila sa bilang. Mo ba na itong mga Tulfo brothers ay i-acquit si Sara Duterte after everything that they have said? Could you imagine na si Senator Robin Padilla will vote to convict si Sara Duterte? It's not, di ba? It's not possible. That's craziness kung isipin niyo yan. So para kanino ngayon itong impeachment nito? Ang impeachment nito ay para sa iyo, para sa akin, sa lahat ng mga nanonood. Kung impress us na itong si Sara Duterte, ang ating Vice Presidente, ay mayroong kasalanan. Kaya nga sinasabi ko na I think that this is nothing but a propaganda campaign. Makakasama natin si Attorney Mike Operario, isang trial lawyer at pinuno or presidente ng IBP, Integrated Bar of the Philippines, dyan po sa Bataan. Attorney, magandang gabi. Admar po. Magandang gabi sa iyo, uli, Admar. Opo. Sa nakalipas po na 15 trial days na sa impeachment, naging malinaw na po ba na may binulsa talaga at impeachable offense ang ginawa ni VP Sara Duterte? Well, actually, ang naging mas malinaw dyan ay wala. Kasi after 15 days, after 375 million na ginastos dito sa impeachment, wala pang napatunayan na mayroong pera na napunta talaga kay VP Sara. Malinaw yan, pati doon sa testimonya ng mga testigo, ng mga pinagtatanong sila tungkol dito sa mga katibayan nito. Ito pa ay pruweba ng katiwalian. Ebidensya magsasabi na napunta talaga sa Vice Presidente yung pera na yan ng confidential funds. And so far, prosecution has none.
Opo. I-audit natin yung auditor, attorney. Kung pagbabatayan natin yung kanilang Sige, mga sige. pahayag sa nakalipas na mga araw sa impeachment, naging tama ba sa tingin nyo po, makatarungan po ba yung proseso ng kanilang pag-audit, lalo na sa special na klase na pondo na confidential fund? Sige nga. Dito sa sitwasyon ni BP Sara, doon sa mga pagtatanong, naging malinaw na number one, hindi pa pinal itong findings na ito ng Commission on Appealable Audit because this is still subject to review. At mayroon pang administrative recourse ang Vice Presidente at mayroon pa rin siyang judicial recourse. Marami pa siyang hakbang. So ibig sabihin, yung sinasabi nila Hindi pa final. na mayroon ng prima facie case of corruption dahil mayroong notice of disallowance ay hindi applicable kasi nga hindi pa ito pinal. Naging malinaw yan sa testimonya muna ng testigo. So ayan mga kawan, malinaw na itong impeachment ni BP Sara isa lang pong propaganda. Okay? Propaganda para siraan si BP Sara para pagdating ng 2028, sirang-sira na siya sa taong bayan. But kabaliktaran po ang nangyayari mga kabayan habang sinisiraan po nila ang isang Duterte, Vice President Sara Duterte, lalo naman itong minamahal, tinatangkilik ng taong bayan, no? Based on pinagkakatiwalaan ng taong bayan based on the surveys, mga karibin natin. Napapansin nyo yan, syempre. Anyway, ano pong masasabi nyo dito mga karibin natin? Just comment down below mga karibin natin. At syempre, wag pong kalimutang i-like ang video nito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po.